Ayan mga kababayan, mga kasolid na BMR, maligayang pagbabalik sa ating channel. Sa araw na ito ay may matindi pong revelasyon na atin pong mararamdaman at makikita po ngayon sa videong ito. Una, nakarma na po itong si Mike Abe mga kababayan. Sapagkat dito nga po ay mukhang nagbabaktuyo, Mike Abe, ang iyong ginawa nung araw. Sabi nga ni Vice President Inday Sara Duterte, day, ang gaba, dili gayud magsaba. Kung kaya't mga kababayan, mukhang ito po ay nangyayari na kay Mike Abe. At nakakagulat mga kababayan ang revelasyon ni Mike Abe dito. Pansinin po ninyo mga kababayan kung sino po ang madadamay po dito sa mga pinagsasabi ni Mike Abe. Grabe mga kababayan, at tutuklasin po natin ang galawan nito pong huwad na ginagawa po nilang mga rally mga kababayan. Sino ba talaga ang pinoprotektahan nitong mga rally na ito mga kababayan ngayon? At sino po ba talaga ang kanilang tinatarget dito mga kababayan? Naku, magugulat po kayo kung paano po gumalaw ito pong mga terorista mga kababayan. Dito po sa ating channel na ito, nagsisikap po tayo para alamin po ang mga detalye kung ano po ba talaga ang galaw. Mayroon po ba silang pinagtatakpan at mayroon po ba silang ililihis sa isyong ito? At dito nga po, huling-huli sa video, ito pong galawan ni Claire Castro, anti-Claire Castro, at saka ito pong inyong si Ma'am She, mga kababayan. Si Ma'am She, naku po, ang mga galawan ng mga ito ay kitang-kita po dito at mapapanood po natin ngayon kung ano po ang kanilang ginagawa po ngayon upang mga kababayan maligtasan po nila ito pong dambuhalang issue ng flood control projects. Malalaman po ninyo lahat yan mga kababayan, ang detalye ng videong ito. Kailangan nyo pong patapusin sapagkat hanggang dulo po, punong-puno po ng revelasyon ang inyong mapapanood ngayon. Dito lamang po yan sa inyong paboritong channel sa YouTube mga kababayan. Around the world po ang mga viewers natin. Nakikita ko po mga kababayan. Nakikita ko po kayo sa inyong mga comment na kino-comment po dito. Ngayon mga kababayan, bago po natin tunguhin ang ating mga video at mapapanood, at aalamin natin kung saan po ba nag-ugat, sino-sino po ba ang kanilang pinoprotektahan dito mga kababayan. May itinatago po at syempre pa ang karma na dumating dito kay Mike Abe mga kababayan ay hindi lang po yan basta karma. May kasunod pa po yan mga kababayan na matindi pong nare-reveal dito ang pagkapahiya ng inyong Lola Ante. Bago yan, muli ako'y nakikisuyo sa ngayon pa lang nakabisita sa aking channel. Nakikisuyo akong paki-like, paki-share ang videong ito. At kung inyong mamarapatin, paki-subscribe nyo na rin po. Wala pong bayad yan. Inuulit ko, wala pong bayad dito sa YouTube ang mag-subscribe. Sa Facebook po ang may bayad. Dito po, wala. Okay? Paki-like at paki-share kung inyo pong magugustuhan ang videong ito. Kung hindi naman, paki-dislike nyo na lang po. Okay? Maliwanag po yan. Malaking tulong na po yan sa amin mga content creator at naghahanap po ng tunay at totoong serbisyong pangbayan. Hindi po bayaran na katulad ng mababanggit dito sa videong ito. May mga bayaran po pala mga influencer, bayaran na mga media, bayaran na mga kung sino-sino pa mga kababayan. Isisiwalat po yan dito sa videong ito. Panoorin na po natin, tunguhin na po natin mga kababayan ang atin pong pinag-uusapan ditong video. Ito na po siya. Ito po ang nangyari po kahapon mga kababayan, base po dyan sa ating trailer na inyo pong napanood. Ayan po ay matindi pong naganap kahapon mga kababayan. Dito nga po sa harapan mismo
ng Kongreso, mga kababayan. At ito po, umpisahan natin ang video dito. Masasaksihan ni Marcos Jr. kung gaano kakalmado ang mamamayan, ang tao, ang bayan! Ang tao, ang bayad! Sabi pa, gaano kakalmado ang tao, ha? Ang bayad! Kakalmado pa daw sila, ha, kay Marcos Jr. Kalmado pa yan, mga kababayan. Tingnan natin kung kalmado. O, panoorin nyo. Ngayon ay Ayan na! Pansinin nyo yun, nakadilaw. Ang tanga-tanga, nandun makapit. Nakapisto siya doon, no? Tinan nyo, nagbatuhan na. Yung dalawa, nakakover dito kay, kay Bunuan. Yung isa naman nakakover kay Marcos. Siya, wala siyang cover. Eh, hindi niya alam, pagbabatuhin pala sila. Masasaksihan ni Marcos Jr. kung gaano kakalmado ang mamamayan, ang tao, ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Ilag, kuya! Ilag! Masasaksihan ni Marcos Jr. kung gaano kakalmado ang mamamayan, ang tao, ang bayan! Ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Tuloy! Tuloy ang laban! Ayaw nyo! Hindi na ako dito! Hindi nakatiis, umalis! Doon ka lang sana, kuya, oh! Ikaw na sana tinamaan nun, kunay pula, tuloy! Kurap! 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 Marcos! Singilin! Ayun, mga kababayan! Narinig nyo? Sino daw ang panagutin? Duterte! Bugok! Sino bang pinoprotektahan ninyo? Ha? Ang inyong among si Tambaloslos? Kitang-kita, mga kababayan, dito sa bidyong ito, ha? Bagamat ang sabi nila, ha? Marcos singilin, Duterte panagutin, bugok! Si Duterte ba ngayon ang may dahilan dito sa flood control? Ipina-impeach nyo na nga? O kita nyo, mga kababayan? Tanong, naiisip nyo ba kung sino ang pinoprotektahan nila, mga kababayan? Ha? Sino ang kanilang pinoprotektahan, mga kababayan? O, ulitin natin, ha? Ulitin natin, sino ang kanilang gustong panagutin? Ha? Sino kanilang gustong panagutin? DPWH! Kurap! 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 Marcos singilin! Oh. Ang Marcos daw singilin, DPWH, kurap, kurap, kurap. Oh. Ngayon, bakit mo papanagutin si Duterte? Ano bang ano ni Duterte? Kasalanan niya dyan sa flood control na yan. Ha? Bakit niyo sinasama? Bakit talaga nakapackage si Duterte dyan? Supposed to be si BP Inday sinasabi nila dito, mga kababayan, di ba? Duterte panagutin! Anong kasalanan ni BP Inday? Ha? Para panagutin mo dito sa mga flood control. Ugok ka pala eh. Eh si BP Inday nga nagbulgar nito eh. Tsaka si Tatay Digong. At tsaka si Congressman Ongab eh. At tsaka si Atty. Vic Rodriguez eh. Ang tao, ang bayan! Tuloy ang laban! Tuloy, tuloy ang laban! Ang tao, ang bayan! Marcos Jr. at sa mga kongresista ang nasaksihan nyo ngayong araw! Mga bato na rin yung mga kabayan, no? Galing din dun sa loob, oh. Galing din dun sa loob, oh. Oh, yan, oh. Oh, sumipa pa itong ugok na to. Sumipa pa, oh. Oh, ganyan kalalakas ang loob nila, mga kababayan, para walang hilain ang ating mga kapulisan. Pero sa atin, ayan na, nagalit ng mga pulisan. Ano nangyay itong isa? Teka lang, ha? O, ayan, oh, tingnan mo, oh. Oh. Ito itong nakaitim, mga kababayan, itong nakaitim, nakaitim, ha? Oh, balik natin dito, ha? Ayun, oh, yung nakaitim. Oh, ayan, oh, kanina pa pala sipa ng sipa ito nakaitim, mga kababayan, no? Oh, sipa pala siya ng sipa, oh, ayan, oh. Ayan, oh. Tingnan nyo, ha?
Oh. Ayan, oh. Talagang, DWH! pagkatapos yung bumato, nanipa. Kurap! Pagkatapos bumato, nanipa, bumalik pa. Marcos! Singilin! Itong nakaitim mga kababayan, pansin nyo po ito ha. O, puro sila nakaano, oh. Ito, nakikita sa diba? Ayan na. O, yan o, lalaki pa talaga, o. Yan o. Yun o, o, nahubaran na. Anong liputi mo? O, yan na. Tingnan nyo mga kababayan. Pansinin itong nakaitim. Ayan na. Pinapakalma na sila, pinapakalma. At sa mga kongresista, ang nasaksihan nyo ngayong araw ay patikim lamang. Ano pa, sumipa pa itong pupok talaga, oh. Inaawat na nga sila, oh. Sumipa pa mga kababayan. Oh, nangit ba sa atin yan? Ayan na. Ayan na mga pulis na yun. Lumabas na sila sa kanilang halay. Hinapon na nila yung nalipa. At saka yung nakaitim mga kababayan na nagtatagong pa, no? Lakas ng loob. Saan sila umiwan ng tapang ito para babuhin at ito ng mga ibang alagad ng batas ng mga pulis na nandiyan na naman para protektahan ang kaayusan. No? So, ayan, oh, ayan ang ito siya. Siya pa ngayon ang hinahapon mga kababayan ko. Ayan na. Ayan ang mga papapil. Nakikipagpagawa na sila. Ayan, mga kababayan. Oy! Wala pang bayad yan. Wala pang bayad. Teka na, sandali. Hindi mo lang kunin. Wala pang bayad yan. Kita nyo? Ganyan kalakas ang dito mga paano sila malakas na dito mga kababayan kung wala silang sinasakdigan dito mga kababayan? Kung wala silang piniraman ng kanilang kakanggan, paano nila nagagawa yan? Samantalang tayo, pag nagkakaroon tayo ng protesta, tayong mga Duterte supporters, pag nagkakaroon tayo ng napakaingat natin mga kababayan, hindi natin talaga ginagawain itong mga ganitong ginagawa nila, di ba? Pero yun yan, oh. O, tingnan nyo ito, ha. Mananadyak sila, di ba? Hindi natin ito ginagawa, mga kababayan. Ha? Kasi nga, ang sa atin ay hindi tayo po pwedeng gumawa ng ganito, oh. Peaceful lang dapat, oh. O, yan, oh. Kitang-kita nyo, mga kababayan, ha. Kitang-kita nyo ang ginawa nitong mamang ito nakaitim, oh. Nanipa, mga kababayan, di ba? Naninipa sila. Sila mismo ang nag-udyok ng gulo, mga kababayan. Tingnan nyo ha, kung gaano po nila gustong dalhin po talaga tayo doon sa kapamahakan. Sila po ang gumagawa nitong kapamahakan. Bakit? Ha? Sinasadya po nila ito para makapag-declare po ng martial law, ito pong Malacanang, mga kababayan. Ginagalit po talaga nila itong mga kapulisan para maprobok at puntahan sila. Katulad nung nangyari na, di ba mga kababayan? At ito na ngayon mga kababayan, ang pronouncement dito ng inyong anti-Claire Castro, mga kababayan. Panoorin niyo po ito, ang pronouncement na ng inyong anti-Claire Castro. Ano nasabi dito ng anti-Claire? Nasaan na si anti-Claire? Hindi mo na yan, huwag mo na yan kay Mike Abe. Si anti-Claire muna mga kababayan. Panoorin niyo ito sa anti-Claire. Anti-Claire, nasaan ka na ba? Ito, sabi ng anti-Claire mga kababayan. Kanina po kasi sinugod po ng mga disaster survivors at environmental groups yung compound po ng mga Diskaya sa Pasig. Nagbato po sila doon ng putik at nag-spray paint po ng word na magnanakaw doon po sa gate ng St. Gerard Construction. May paghahanda or may panawagan po ba ang Malacanang para hindi po humantong sa Indonesia style of rally kung saan po doon laganap yung looting? Kasi po labis po yung pagkagalit ng mga tao and baka din po sa atin lumabas po yung galit ng mga tao through that way po sa mga nabunyag po na anomalies sa flood control projects. Hindi po na naisin ng Pangulo na ganito ang mangyari. Sabi nga po ng Pangulo, sinusunod po natin ang due process. Sa mga kapwa nating Pilipino, ang pag-iimbestigang ginagawa po ng Pangulo, ang pag-uutos na imbestigahan lahat, ay para din po sa taong bayan. Pero hindi po ninanais na magkaroon ng kaguluhan dahil lamang sa may mga maling information. Dahil ito daw ay ginagamit para mas paalabin ang galit ng mga Pilipino. Hindi po yun ang nais ng Pangulo. Nais ng Pangulo ay maliwanagan lahat tayo kung ano nangyayari sa mga flood control projects at maibigay ang nararapat sa taong bayan. So, inuutos naman din po ng Pangulo sa mga concerned government agencies natin, sa mga law enforcement natin, na huwag niyo pong hayaan na mangyari po ito.
Ang Pangulo sa mga concerned government agencies natin, sa mga law enforcement natin, na huwag niyo pong hayaan na mangyari po ito. Ayan mga kababayan ha, sinasabi daw, inutos daw ng Pangulo na wag daw pong hayaan na mangyari ito. Oh, napansin niyo mga kababayan? Ano bang nangyayari ngayon? Di ba ang ginagawa po nito, tinan niyo mga kababayan, ang ginagawa nito, tinan niyo, ang ginagawa nila ngayon, nilusob ang bahay ng mga diskaya, pinagbababato ng putik. Dito naman sa video natin nakita mga kababayan, pinagtatadyakan nila. Di ba? Pinagtatadyakan nila itong ating mga kapulisan, di ba mga kababayan? Oh, kayo na ang ayan no. Ito po mga kababayan no. Duterte, panagutin! Marcos City! Kita nyo ha, kasalanan ito ng Marcos administration at si Marcos mismo, pero sino daw ang kanilang papanagutin? Duterte. Kita nyo mga kababayan, bakit po nagkaganon? Tingnan nyo pa mga kababayan, sino naman ang kanila dito sinisigaw? Tingnan nyo to ha, itong babaeng to, tandaan nyo to mga kababayan, tandaan nyo itong mukha nito mga kababayan ha, tandaan nyo po itong mukha nito. Habang tayo ay nilulubog sa baha at putik, sila lumulubog naman sila sa pera na ninakaw nila sa mamamayan. Ayan mga kababayan ha, tandaan yung pangalan nitong babaeng ito, may kamukha ito mga kababayan eh. May kamukha ito. Hulaan nyo kung sinong kamukha nito. Ito. Ayan. Nakita nyo ba ang kamukha nito mga kababayan? Congresswoman Franz Castro Sator Ocampo found guilty of child abuse. Ayan. Yan po ang kamukha nito mga kababayan. Kapilido pa. Mag-ina kaya ito mga kababayan? Magkaano-ano ito silang dalawa? Castro, Junila Castro at Franz Castro na pinaghinala ang MPA na nandyan sa house noon at convicted child abuse. Guilty of child abuse ayon dito sa story nitong nitong 1 year ago, nitong 1PH mga kababayan. Guilty. Tapos ito naman mga kababayan, naghalungkat po tayo. Naghalungkat po tayo sa baol mga kababayan. Teka lang, sino ba itong babaeng ito mga kababayan? Parang may nakita ako ditong ganitong video mga kababayan. Ito, panoorin na itong video na to. Naglabas ng ebidensya ang NTF-ELCAC na patunay daw sa kusang pagsuko ng dalawang community organizer na nagsabing dinukot sila ng militar. Talagang may plan na kayo talaga na mag-surrender. Dagdag pa rin kasi nabalitaan namin na wala na kami trabaho may na-RHB sa loob. Ipinakita nila ang anilay video ng pagsuko ni na Junila Castro at Jed Tamano. Ang binanggit nilang RHB na tatrabaho muna sa kanila ay kalabang grupo umano ng New People's Army kung saan kasapi umano. Bagamat parang maamo ang kanyang mukha mga kababayan, pero pansin na pansin mo yung tapang ng kanyang mata. Parang may parang may parang basta ayaw ko pong sabihin na parang may yung something yung kanyang mata, hindi naman sapi yun something. Diba? Matalas ang mata mga kababayan, bagamat parang maamong kanyang mukha no? Sa totoo lang mga kababayan, parang may pagkamaamong mukha pero yung tingin niya may kakaiba. Si Junila, may mga sulat kamay din daw na mula sa dalawa na nagsilbing sinumpaang salaysay sa Public Attorney's Office. Dito nakasaad ang umano'y pag-amin ni Castro sa 4 na taong pagiging miyembro ng kilusan. Naroon din daw ang Commission on Human Rights at mismong mga magulang ni Tamano nang sumuko ang dalawa. Sinusubukan naming makuha ang panig ng kampo ni na Junila at Jed pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Itong mga kababayan, itong dalawang ito, ang kwento nito kung hindi masyado ninyo nasundan, ito yung sumuko kuno mga kababayan at nagpakita nga ng liham o nagpakita nga ng video, ito pong mga sundalo natin noon, yung kasama nga dyan sa NTF-ELCAC, ng kanilang pagsuko. Ngayon ang ginawa nito mga kababayan, nag-traitor lang pala ito. Kumbaga, kinuha lang po nila ang loob ng mga sundalo
ginamit lang po nila ang loob, parang nilinlang, sa madaling sabi mga kababayan, nilindang lang po nila ang ating mga kapulisan at ang ating mga otoridad. Dapat ito, diyan pa lang may kaso na rin to mga kababayan, no? Kasi talagang panlilinlang At inamin nila mayroon silang sulat kamay. Namimbir sila talaga. Dito pa lang mga kababayan, nagpapakita na po kung ano po talaga ang kanilang mga galawan, ano ho. Ngayon, ito na sila ngayon. Sino nang nangunguna? Bakit mga kababayan, ang nakakapagtaka, bakit itong si Franz Castro nasa House of Representatives nahatulan ng child abuse, guilty, hindi pa rin nakulong mga kababayan? At bakit dito sa kanilang mga protesta, mga kababayan, wala kang naririnig, mga kababayan na pangalang Martin Romualdez. Duterte, panagutin! Bakit Duterte ang papanagutin? Si Duterte ba ang leader ng House? Pakisagot nga ako mga kababayan. Si Duterte ba ang leader ng House? Sino ba ang leader ng House ngayon? Bakit si Duterte ang kailangan panagutin? Kung inyo pong pagbabasihan itong mga video at napanood ninyo mga kababayan ngayon, di ba nga parang nagtutugma-tugmaan ito mga kababayan? Nagtutugma-tugmaan ito sa mukhang matagal na pong pinaghinalaan na may sabwatan po itong Martin at saka itong mga MPA. Kasi tingnan nyo, hindi siya nababanggit mga kababayan. Sila yung una kaagad dito nagpuntahan dito. Itong si Jonila Castro na nilinlang, pinagsinungalingan ng ating gobyerno, kunwari, susuko na sila, nilinlang talaga nila, inuto nila ang ating mga kasundaluhan at pinahiya nila sa pamamagitan ng pagbaliktad nila doon mismo kung saan sila iprinisinta. Ang lakas ng loob. Bakit? Kasi dahil kaya magkakakampi sila, kaya malakas ang loob. Kita nyo ito mga kababayan. Ito hindi na nakukulong. Parehas pa naman Castro mga kababayan, di ba? Yan po ang galaw nila ngayon mga kababayan. Pansinin ninyo, ang House of Representatives ngayon yung nasa salang sa matinding kontrobersiya, pero ang sisi, ang papanagutin, Vice President Inday Sara Duterte. Ang layo naman siguro ng sinasabi ninyong 125 million versus dito sa billion ngayon na issue ng House. Huwag niyo sabihin, hindi alam ito ng Speaker ng House. Comment nga kayo mga kababayan kung hindi ito alam ni Martin Romualdez na nangyayari ngayon sa budget ng House. Hindi ito dumaan sa kanya. Wala siya talagang alam dito. Para din siya si Marcos, ganon. Wala din siyang kaalam-alam. Ano to? Hugas kamay? Kayo nang humusga dyan mga kababayan. Kayo nang humusga dyan. Samantala, panoorin lang natin ng konti ito. Hindi nagdalawang isip na isalaysay sa publiko ng isang dating rebelde ang karahasan at traumang inabot niya sa kamay ng grupong Communist Party of the Philippines National Democratic Front, New People's Army o CPP-NDF-NPA sa isang panayam na pinamagatang The Underlying Truth, Ending CTG Deception and Exploitation of the Vulnerable Sectors in the Philippine Society. Sinabi ni alias Angel na hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan at ilang beses na ring nabingit sa kamatayan ng kanyang buhay. Kaya naman laking pasasalamat nito nang siya'y bigyan ng pagkakataong muling magbalik loob sa gobyerno. At siyempre dahil hindi normal ang buhay mo sa pag-armado Hindi normal ang tulog, hindi normal ang pagkain,
hindi normal ang sitwasyon, no? Araw-araw iisipin mo may kalaban, araw-araw may patayat. Mentally parang natotorture ka eh. Kaya po nung tinanggap ako ng gobyerno mula po 2009 hanggang mabuo ang National Task Force LCAP, sabi ko nga, di bali na akong mamatay, may nagawa akong matino at may maililigtas akong maraming buhay. Kaysa mamamatay ako na nananahimik ako, maraming kabataan ang magiging biktima po nila na ipapapatay nila dahil yung mga leader po namin nagtatago, samantalang kami nagpapakahirap, nagpapakagutom para lang sa sinasabi naming pagtatanggol sa aming bayan. Samantala, sa mas pinaiigting pang-anta. Kita nyo mga kababayan, ano sabi ni alias Angel? Ha? Ang mga leader nila ay nagtatago. Pero itong mga kabataan na ito yung pinupronta nila. Ayan mga kababayan. Yan po ang kanilang pinupronta. Kawawa po ang mga kabataan po natin dito sa mga impiing terorista na ito mga kababayan. Iligtas nyo po ang inyong mga anak. Wag po ninyong pabayaan na mapariwara po ang buhay ng mga ating mga anak, mga kababayan. Wag nyo pong pabayaan. Dagdagan pa natin mga kababayan ha. Di ba? Nakapagtataka lang talaga Biruin mo, mayroon talaga gusto silang ilihis eh. Una kaagad nilang pinuntahan mga diskaya, mga kontraktor lang Samantalang sino ba dito talaga ang dapat managot? Sino ba yung ulo dito? Ito na, binanggit naman ni Tatay Digong, pakinggan yung sinasabi ni Tatay Digong, pakinggan yung mga kababayan kung sino talaga ang may problema sa ating bansa ngayon. Naubos ni Romualdez kasi Romualdez, congressman lang pero left and right ang pamigay niya. May tag 5,000 kayo ngayon. Maria Joseph Ginoo Romualdez, nangawa ka naman sana sa amin. Ang gobyerno na ito, walang project. Wala kang nakikita ng project. Maintenance na lang. Kasi ayuda, akap, ayuda. Tupad. Yun, naubos doon. Bakit nila pinakialaman? Huwag mong pakialaman yan, kaya hindi yan inyo. Saan ang pera namin? Saan ang pera niyan? Ayuda. Ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay naglabas ng matapang na pahayag laban kay House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng umano'y paglustay ng pondo ng gobyerno. Sa kanyang nakaraang live conference, tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang atensyon sa umano'y malawakang pamimigay ng ayuda ni Romualdez. Diba mga kababayan? Ayan po ang nangyayari sa atin. Itong si Martin Romualdez. Saan siya kumukuha ng pera para ipamudmud sa tao? Ito na mga kababayan. Naglalabasan na po itong lahat ng ito ngayon. Yung pera na pinamudmud ni Martin Romualdez, yun pala ay papunta sana sa mga baha. Ang nangyari, saan niya pinamudmud? Pinamudmud niya sa mga kongresista at pinamudmud niya rin dito sa mga tao na sinasabi ginagamit tupad, akap, aik. Saan siya galing nun? Ngayon, anong resulta? Ghost project. Flood control, wala. Mayroon man mga depekto, hindi maayos. Yan po ang nangyayari sa atin ngayon mga kababayan. At dahil dito, ang kawawang si Tatay Digong kahit 80 anyos na, pinakidnap na nila. Kasi hindi nila mapipigilan si Tatay Digong na magmalasakit sa taong bayan at talagang magsalita para sa kapakanan nating mga mahihirap. Ganyan po magmahal ang mga Duterte, partikular na itong si Tatay Digong at si Vice President Inday Sara, ipinagmamalasakit po nila ang ating bayan. Ngayon, dahil dyan, si BP Inday Sara, dahil naglalahad si BP Inday Sara ng katotohanan, pina-impeach nila sa halagang magkano? 125 million. Na samantalang itong intelligence fund pa. Intelligence fund, hindi pa ito dapat malaman, confidential intelligence fund, confidential. Samantalang ito ngayon, na kailangan dapat malaman ng taong bayan, kasabwat pa nila itong mga animal ng mga MPA, mga kababayan, para magsisigaw dyan
na instead panagutin, itong Marcos, Duterte pa rin pananagutin. Duterte! Panagutin! Gago nga talaga mga kababayan, ano? Ang may kasalanan, Martin Romualdez, ang pananagutin Duterte. Kasi si Martin Romualdez ang tinutukoy ng lahat ng mga ito eh. Bakit pinoprotektahan itong mga realista, mga kababayan, na mabanggit ang pangalan ni Romualdez? Kung kayo talaga, mga realista, kung wala kayong pinoprotektahan, bakit hindi nyo mabanggit si Martin? Ibig nyo ba sabihin? Ang pinapalabas nyo ba ngayon, mga realista? Mga MPA terorista, ang pinapalabas nyo ba ngayon? Ha? Si Martin Romualdez, banal? Santo? Kasi hindi nyo nababanggit eh. Puntahan ninyo yung kontratista. Puntahan ninyo yung ibang mga congressman. Banggitin niyo si BBM. Pero yung amo ninyo, si Martin, hindi niya nababanggit ah. Oh, talagang napapaghalataan kayo ah. Kaya naman pala mga kababayan, ito si Lola France. 12 others was found guilty of child abuse by a court in Davao del Norte. Marian Enriquez reports. A Tagum Regional Trial Court in Davao convicted ACT Teachers Party List Representative Franz Castro for... Kaya naman pala ito si Franz Castro, bagamat convicted na mga kababayan, patuloy pa rin nagpapasasa sa kaban ng bayan. Ha? Biruin mo, mayroon tayong kriminal na nandyan sa Kongreso, pinapasahuran pa ng tax ng bayan. Nasaan na ang hustisya? Napakawalang hiya. Biruin mo, kriminal, pinapasahod pa rin ng tax ng bayan. Only in House of Crocodiles talaga nangyayari ito. Nasaan na ito ngayon? Nakakulong na ba? Hindi na itong congressman ha? Nakakulong na ba? Oh, mga kababayan, nakakulong na ba? Hindi na congressman ha? Convicted yan ha? Si Lolo nagnakaw lang ng mangkakulong. Pero ito, guilty na. Korte na mismong nagpatunay. Si Lolo hindi pa napapatunayan ng korte, kulong na kaagad eh. Si Tatay Digong wala pang napapatunayan. May mga huwad lang mga witnesses. Ha? Pero kinulong nila, kinidnap na nila. Itong si Castro, tumatanggap pa ng pera ng bayan, ang kapal na muka. Naku naman talaga ang Pilipinas. Ang tao! Ang bayan! Tuloy ang laban! Tuloy ang laban! Ang tao! Ang bayan! Marcos Jr. at sa mga kongresista, ang nasaksihan nyo ngayong araw ay patikim pa lamang. Marcos Jr. at mga kongresista, ang nakita nyo ay ngayong araw ay patikim pa lamang. Kasi dessert na lang, si Tambaloslos. Amo namin yun, hindi po pwedeng babanggit dito. Tama hindi? Mga kasama, sinsinin natin ang ating hanay! Korap na kongresista! Igulang! 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 Korap na kongresista! Serbisyo sa tao! Huwag gawing negosyo! Mga kasama, sinsinin ang ating hanay! Ang ating hanay! Sige lang! Mga kasama, huwag yung sinsinin ang hanay! Nakunin ang ating mga kasama! Mga kasama! Ngayong linis! Nasabihin natin kung sino ang tunay na pinaprotektahan ng kapulisan para sabihin ng sambayan ng Pilipino sa mga pulis! Kayo, sino ang pinoprotektahan ninyo? Si Martin, ba't hindi mabanggit-banggit? Kasi si BP Inday Sara, binabanggit niyan. Ha? Kayo ba't hindi matukoy?
Mga kongresista. O, sino-sinong kongresista? Dami niyan, 300 yan ng mga karamihan dyan, mga crooks eh. Hindi naman lahat. May natitira kahit papaano eh. Di ba? Oh. Hindi kami ang magnanakaw. Hindi kami ang kriminal. Kung may dapat kayong hulihin, walang iba kundi ang kongresista na nagpulsa ng milyon-milyon. Walang iba kundi si Marcos Jr. na nagpulsa ng bilyones. Mga kongresista daw. Tapos si Marcos Jr. Sinong kongresista? Tukuyin mo. Sino? Wala kang sinasabi. Napakarami niyan eh. So, ibig sabihin, kasama si Franz Castro. Oh. Dahil kung naging congressman din yan eh. Ito itong naparaan, di ba? 2025. 20, tama. Katatapos lang naman ng eleksyon eh. Nabutan pa niya. Congressman pa yan eh. 19 Congress hanggang dito sa 25 eh. Nung July, ay June eh. O di kasama yon. Ayun mga kababayan, balik-balik. Oh, pinababalik sila sa kanilang hanay. Ang hanay ng mga impostor, mga huwad na mga realista, mga kababayan. At mayroon lang po silang gustong protektahan. Speaking of huwad mga kababayan, eto na. Eto na ang huwad mga kababayan. Magsasalita na po ang isang huwad din. Ha? Tingnan na po natin ang video ni Mike Abe mismo mga kababayan. Sa tingin ko, deleted na daw po ito mga kababayan na video. Deleted na daw po itong video na ito. Bakit daw kaya pinadelete itong mga video? So ito na, panoorin po natin ang pagsisiwalat ni Mike Abe mismo mga kababayan. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Sa ating gobyerno ngayon mga kababayan. Panoorin niyo po si Mike Abe. Eto, huwag na tayong lalayo. Ganun ho talaga kasi na ako makarating. Alam ba nyo dito sa PCO, Presidential Communication Office, may problema rin. Ayan, hindi pa namin alam. Sige, ano mo na? Sabihin mo na kung anong mga problema niyan. O sige, tingnan natin. Tingnan natin kung gaano katotoo ang sinasabi mo, Mike Abe. Hindi ko nilalahat. Dito lang sa Channel 4 may problema rito. Dito daw sa Channel 4 may problema dito, sabi ni Mike Abe. Walang development dito kasi para dito nagpapalit ng damit kasi ang mga manager dito eh. Every 3 months, every 4 months nagpapalit ng manager. Kaya walang nagagawa, walang development. Pero may pondo, may budget. Nasaan ang budget? Tumigil kayo ha. Marami nakakarating sa akin, may corruption dito sa estasyong ito. Papangalanan ko kayo pag nalaman ko yan. Wala akong pakialam sa inyo. Kaya good morning, Secretary Dave Gomez. Sir, gumalaw-galaw ka naman. Puntahan mo ang mga opisinang nasa ilalim ng PCO. Meron din corruption yan. Ang magagalit, guilty. At magalit kayo, mag-guilty kayo, wala akong pakialam sa inyo. Sobra na eh. Saan ka naman nakakita ng, naku, sandali. Gusto nyo bukahin ko na? Bukahin mo na. Gusto nyo isa-isahin ko ng problema rito? Easy. Isa-isahin mo na, nagantay kami. Bagal mo. Ay, nako. Saan ka nakakita ng building mura sa pinakamataas hanggang sa ground floor may tulo? May tulo. Bakit natulo? Di may palpak. Maintenance. Dito, ang mga kwarto, walang aircon. Ano yun?
Office of the President, pinagmamalaki nating Office of the President, ay may budget po yan. Taon-taon may budget. Kaya ngayon, may budget po, Secretary Gomez. Sir, haharap ka, tumaharap ka sa pagdinig. O, nasaan ang budget, Mike Abe? Sabihin mo na kung saan napunta. Para magkaalaman na. O, nagsalita ka na rin lang, di ba? Ng Senado at Kongreso tungkol sa ating budget. Ilaban mo naman ito. Linisin mo ito. Papalit-palit. Bago mo ilaban yan, bago mo pinapalinis yan, linisin mo na natin, alamin mo na natin saan napunta. Total, sinabi mo na rin lang, Mike Abe. May budget ito taon-taon. Nasaan napunta yung budget na yan? Sabihin mo kasi. Tulo, dimipalpak. Maintenance. Dito, ang mga kwarto, walang aircon. Ano yun? Office of the President, pinagmamalaki nating Office of the President, ay may budget po yan. Taon-taon may budget. Kaya ngayon, may budget po, Secretary Gomez. Sir, haharap ka, tumaharap ka sa pagdinig ng Senado at Kongreso tungkol sa ating budget. Ilaban mo naman ito. Linisin mo ito. Papalit-palit tayo rito ng manager. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila. Diba? Sa totoo lang, ha? Every 3 months, nagpapalit ng manager dito. Magagaling yung mga napili, pero nagsisimula pa lang, silibak na. O, ano magagawa? Naglagay ka rito ng manager na pangmatagalan, na re-reforma ng problema sa PCO at Office of the President, lalo na sa PTV. Kahit dyan sa Radyo ng Bayan, Radyo Pilipinas, akala nyo, marami rin problema dyan. Sa PIA, Philippine News Agency, lahat ng communication ng PCO. May problema, sir. Ayusin nyo. Hindi lang ang pagpapatunay lang po ito, mga kaibigan, na hindi lang ang DPWS ang may problema sa paggamit ng pera, paghawak ng pera, proposed project at budget every year. Maraming ahensya ng gobyerno ang may ganyang problema. Iisa-isahin ko yan pag dumating ang araw. Inuna ko lang, baka sabihin niya naman nakikinig, Mike, binabanatan mo kami, pero yung opisina mo, hindi mo nasisilip. Ayan, inuna ko. May problema kami rito. Sabi mo dyan, Anti-Claire. May problema daw kayo dyan. Mga kababayan, ano masasabi na Anti-Claire rito? Anti-Claire, pakisagot mo nga itong sinasabi ni Mike Abe. O, di ba? Huwag puro paninira lang sa mga Duterte, huwag puro birada lang sa mga Duterte. Mismo pala dyan sa opisina ninyo. Kaopisina nito, ito yung tinutukoy niya, PCO yan, mga kababayan eh. Actually kasi, itong si Mike Abe ay pasok po ito sa PCO, mga kababayan. At itong si Dave Gomez, siya ngayon yung acting secretary ata. Ito naman si Claire Castro ay undersecretary. So, undersecretary, Anti-Claire. Ano ba itong sinasabi ni Mike Abe? Ito ba yung dahilan kung bakit niyo ito pinadelete ng video na ito? Wala na daw po yata ito sa PTV4. Tingnan nyo mga kababayan kung mayroon pa ba ito sa PTV4. Hanapin nyo nga itong video na to kung mayroon pa. Ayun o, PTV4 may logo dito. May logo mga kababayan sa PTV4 daw ito. Pero bakit parang hindi na yata ito nakikita mga kababayan? Deleted daw po ito eh. Bakit nyo pinadelete? Kung hindi totoo itong sinasabi ni Mike Abe, bakit nyo rin kasuhan? Every year, maraming ahensya ng gobyerno ang may ganyang problema. Iisa-isahin ko yan pag dumating ang araw. Inuna ko lang, baka sabihin niya naman nakikinig, Mike, binabanatan mo kami, pero yung opisina mo, hindi mo nasisilip. Ayan, inuna ko. May problema kami rito. Baka sabihin niyo, Mike, manalaming ka. Yan ang ginagawa ko. Sasabihin ko kung saan ako nandoon, sasabihin ko kung ano nangyayari, bago ko sabihin ng iba. Para hindi niyo masilip na may pinagtatakpan tayo. Office of the President ito, pero hindi alam ng Pangulo. Maraming problema, sir. Pakiayos lang po, dahil kaya tuloy-tuloy tayong pagbabayad ng buwis, bilyon-bilyon, trilyon ng budget natin taon-taon, alang-ulang nangyayari. Laki pala, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon. Wala daw nangyayari, Anti-Claire. Sagutin mo nga ito sinasabi ni Mike Abe. Nakakahiya tayo, sa totoo lang. Ulit ko, ang magagalit sa sinasabi ko, guilty. Kung galit kayo sa akin, bahala kayo sa buhay nyo. Anti-Claire, magagalit ka ba kay Mike Abe? Kasi ayon sa kanya, kung sino daw magagalit, guilty. Sino ngayon ang hindi galit kay Mike Abe? Ako hindi ako galit.
Hindi ako galit. Oh. Sabi ni Mike Abe, ang magagalit daw sa kanya, guilty. Oh, tingnan natin kung sasagot ito si Auntie Claire. Tingnan natin mga kababayan, hindi po pwedeng hindi niya ito sagutin. Hindi naman po pwedeng puro na lang siya bira sa mga Duterte, di ba? Kasi pagka puro lang siya banat or bira sa mga Duterte, ibig sabihin, mga Duterte, talagang nakatalaga lang siya dyan, sekretary lang siya para bumanat sa mga Duterte, ganun ba yan? Kasi ito mismo, sinasabihan siya rito ni Mike Abe, na mismo sa kanilang ahensya, yung PCO, under nga dyan si Undersecretary Auntie Claire Nino, ay may corruption dyan mismo. Ayon kay Mike Abe, at kung magagalit kayo sa kanya, guilty. Dahil kaya tuloy-tuloy tayong pagbabayad ng buwis, bilyon-bilyon, trilyon ng budget natin taon-taon, alang-ulang nangyayari. Nakakahiya tayo, sa totoo lang. Ulit ko, ang magagalit sa sinasabi ko, guilty. Kung galit kayo sa akin, bahala kayo sa buhay nyo. Okay? Wala, sobra na eh. Ayaw ko ng plastikan, ayaw ko ng budol, ayaw ko na nagsisinungaling. Gusto ko yung totoo. Dito sa Mike Abe Live, totoo. Pag tama, tama. Pag mali, mali. Mayroong korupsyong nangyayari kahit sa opisina ng gobyerno. Kahit dito. Kala nyo, hindi ko alam yan. Ang isang kalukuhan niya rito, tapos na. Kailan ba nag-eleksyon? Nangako sila, nagpapirma ng mga dokumento, may allowance daw mga tao rito. Masasarap ng buhay nung nahalal, wala pa yung allowance. Nasaan ang pera? Paliwanag kayo, nasaan ang pera ng mga tao? Pinagpirma nyo ng dokumento, may allowance yung mga news anchor dito sa PTV nung last election. O ano nangyari? Ano kailan ba nag-eleksyon? Mayo. Di ba? June, July, August, September, 4 na buwan. Ano daw? May allowance daw kayo dyan. Auntie Claire, kasama ka ba dito sa allowance? Nung eleksyon, magkano? Magkano yung allowance? May gabi naman, magsasalita ka na rin lang eh. Sorry, ratratin mo na, magkano? Eleksyon. Nangako sila, nagpapirma ng mga dokumento, may allowance daw mga tao rito. Wow! Nangako sila, nagpapirma ng mga dokumento, may allowance sa mga tao dito sa PCO. Ang tanong, magkano kaya yung allowance na yun? At gaano kaya kalaki ang natanggap ni Auntie Claire, mga kababayan? Pwede niyo ba pakisagot sa comment section kung magkano? Ito, masasarap ng buhay nung nahalal, wala pa yung allowance. Nasaan ang pera? Paliwanag kayo, nasaan ang pera ng mga tao? Pinagpirma nyo ng dokumento, may allowance yung mga news anchor dito sa PTV nung last election. O ano nangyari? Ano kailan ba nag-eleksyon? Mayo. Di ba? June, July, August, September, 4 na buwan. Bariyang pera, hindi pa nyo mailabas. Bakit nangako pa kayo kung hindi nyo kayang ibigay? Korupsyon yan habang nadidelay. Naniniwala ba kayo mga kababayan na bariyang pera lang yung allowance nila? Naniniwala ba kayo, bariya lang? Sa bagay, po pwede. Kung trilyon-trilyon ba naman ang nakukulimbat nila, di ba? Trilyon, bilyon, di ba? Bariya lang talaga yun. Pag 1 milyon, bariya lang yung talaga yun. No? 1 milyon, bariya lang yun. Sa trilyon, bariya lang talaga lang yun. Di ba? Parang 100. Yung piso, bariya lang yun sa 100, di ba? 100 lang yun eh. 100 yun eh. Sa 1,000, bariya lang yun ang 100. 50 pesos, bariya lang yun. Sa milyon, magkano? Magkano ang bariya? Yung bariya siguro baka 50,000, 20,000. Kung bilyon pala ang korupsyon, kung trilyon pala, magkano ang bariya doon? Ganito kalaki mga kababayan ang binabayad sa mga allowance pa lang ito dito sa PCO. May kabi. Total, nagsalita ka na rin lang. Tinanggal ka na rin lang. Ilabas mo na ang lahat. Diba? Kasi sinasabi mo, ayaw mo ng korupsyon, ayaw mo ng ganito, ayaw mo ng may mga ganitong nangyayari. Ilabas mo na. Ilabas mo na para magkaalaman talaga. Kung talagang para ka sa bayan, hindi ka para magpalaki lang din ng bayan. Sorry. Hindi siguro. Hindi ba palaki? Talagang ayaw niya siguro. Ngayon, panindigan mo. June, July, August, September, 4 na buwan. Bariyang pera, hindi pa nyo mailabas. Bakit nangako pa kayo kung hindi nyo kayang ibigay? Korupsyon yan habang nadidelay. Ang korupsyon,
I-delay mo ang proyekto, i-delay mo ang pag-release ng budget, korupsyon yan. Kahit hindi mo nakawin, part yan ng korupsyon. Kasi dinidelay nyo. Bakit? Nasaan ang pera? Ito, huwag na tayong lalayo. Ganun ho talaga kasi na ako makarating. Alam ba nyo dito sa PCO? Hindi pa. Ano ang mayroon dito sa PCO? Presidential Communication Office, may problema rin. Oh, ayan ha, Auntie Claire, pakisagot. Ano itong mga sinasabi ni Mike Abe na problema ninyo dyan sa PCO? Gaano kalaking pera ang allowance ninyo na pangako at mayroon pa kayong pinapirmahang papel daw ayon dito kay Mike Abe? Kulang-kulang mga kababayan kung magkano ang natatanggap nitong mga alipores. Kaya naman pala naglipa na itong mga vlogger na nandyan din po sa PTV, pinapasahod. May allowance pala ito nung eleksyon pa lang. Kaya naman pala kumakabakbak sa mga Duterte. Grabe mga kababayan, ano? Oh, kayo na ang umusga mga kababayan, naglabasan na. Kaya itong video na ito, paki-like at paki-share nyo po mga kababayan. Dahil napaka-importante po nito. Malaman po ng lahat. Deleted na video na po ito, tinitingnan ko. Ngayon mga kababayan, nandito ako ngayon, Itinatype ko po itong PTV4. Ayan, ang lumalabas mga kababayan ay channel na mismo ni Mike Abe. Ayan, nagsasalita siya. Ayan, PTV4, Pag i-browse mo ngayon yung PTV4, wala ka nang makikita yung Mike Abe live na portion. Wala na. Mga kababayan. Wala na kayo nakikita. Ibig sabihin mga kababayan, mayroon po silang tinatago, ayaw po nilang marinig ng taong bayan ang sinasabi ni Mike Abe na pagsisiwalat niya rito na may nagaganap na korupsyon dito mismo sa kanyang kinabibilangan. Ito ng PCO. Dahil ayon din sa kanya mga kababayan, mayroon pong allowance. Itong mga vlogger, lahat sila dyan. Kasama na mga kababayan kasi diba, may mga vlogger nandyan ngayon sa PCO. At nabulgar din ito doon sa di ba mga kababayan? Yung sinabi ni Congressman Marcolita, ito lang, itong hearing lang. 76 na mga vloggers, di ba? At may 200 mahigit na mga trolls. Magkakano ang allowance ng mga ito? At saan galing yung pera na pinambabayad dito? Mike Abe, lumabas ka na rin lang, dinilit na itong video mo, ibig sabihin, mayroon talaga silang gustong pagtakpan dito sa mga sinasabi mo. Lubos-lubosin mo na kung talagang para ka sa bayan, Mike Abe, o para ka lang sa bayan. Tanong lang. Eto, dahil dyan, nabalita na po si Mike Abe mga kababayan. Panoorin natin sa Bilyonaryo. 2 buwan matapos muling magpalit ng secretary, may gusot na naman sa Presidential Communications Office o PCO. Alamin kung bakit sa agenda report ni Ivy Reyes. Sa isang live broadcast ni People's Television anchor na si Mike Abe, ibinunyag ng veteranong aktor ang umano'y korupsyon sa loob ng PCO. Alam ba nyo dito sa PCO, Presidential Communication Office, may problema rin. Hindi ko nilalahat. Dito lang sa Channel 4 may problema rito. Walang development dito kasi para dito nagpapalit ng damit kasi ang mga manager dito Every 3 months, every 4 months nagpapalit ng manager. Sa kasalukuyan, General Manager ng PTV ang dating Executive Officer ng Television and Productions Exponents at Tape Incorporated na si Maria Lourdes Choa Fagar. Umupo ngayong Agosto si Choa Fagar nang palitan niya si Robert Dollar na 4 na buwan lang namuno. Kaya good morning, Secretary Deg Gomez. Sir, gumalaw-galaw ka naman. Puntahan mo ang mga opisinang nasa ilalim ng PCO. Meron ding korupsyon yan. Ang magagalit, guilty. At magalit kayo, mag-guilty kayo, wala akong pakialam sa inyo. Sobra na Pagpapatunay lang po ito mga kaibigan na hindi lang ang DPWS ang may problema sa paggamit ng pera, paghawak ng pera, proposed project at budget every year. Maraming ahensya ng gobyerno ang may ganyang problema. Sa loob ng 3 taon ni Pangulong Bongbong Marcos, pang-5 kalihim na si Dave Gomez na sumunod kina Jay Ruiz, Cesar Chavez, Cheloy Garafil at Trixie Cruz Angeles. Ayon kay Abe, hindi maayos ang gusali at maintenance ng istasyon kahit na may budget naman ang ahensya. Dagdag niya, kailangan ding linisin ng PCO dahil sa pagpapalit-palit nito ng managers.
Office of the President ito pero hindi alam ng Pangulo. Maraming problema, sir. Pakiayos lang po, dahil kaya tuloy-tuloy tayong pagbabayad ng buwis, bilyon-bilyon, trilyon ang budget natin taon-taon, alang walang nangyayari. Nakakahiya tayo, sa totoo lang. Sa official social media page ni Abe na Mike Abe Opinions, sinabi nitong umalis na siya sa PTV, IBC 13 at Radyo Pilipinas. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Malacanang o si Secretary Gomez sa issue. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa dito lang sa Channel 4 may problema rito. Walang development dito kasi para dito nagpapalit ng damit kasi ang mga manager dito Every 3 months, every 4 months, nagpapalit ng manager. Sa kasalukuyan, General Manager ng PTV sa isang live broadcast ni Ayan mga kababayan bakit walang sagot agad dito si Anti-Claire Castro? Samantala mga kababayan, pag Duterte ang pag-uusapan at Duterte ang nababanggit, mabilis pa. Sa 4, itong si Anti-Claire ninyo. Mabilis pa sa manok, tumilaok. Puputak na kagad ito mga kababayan. Pero ngayon, mismo na ang kanyang kinabibilangan ang nasasangkot ngayon sa sinasabi ni Mike Abe na may korupsyon. Mga kababayan, bakit din ang mga tanong ngayon dito? Bakit dinilit ang video ni Mike Abe? Ano ang pinagtatakpan nila rito? Parang katulad lang din ito mga kababayan sa isang balita na ito, mayroon pong nagbida-bida at mayroon pong mukhang gusto rin pagtakpan mga kababayan. Panoorin niyo itong balita na ito. Binanata ni First Lady Liza Araneta Marcos ang contractor ng palpak umanong Philippine Film Heritage Building sa Maynila. Depensa ng contractor, tapos na raw nila ang phase 1 ng proyekto. Nasa frontline ng balitang yan. Wow, binanatan. Kailan ka pa may pake? Kailan ka pa nagkaroon ng pake sa ating gobyerno? Bakit nung hinahanap ka tungkol doon sa issue na nangyari doon sa pag nagurgur na isang mayaman na di umano kasama ninyo sa entourage, kasama ninyo di umano ayon sa mga napanood noon. Bakit tahimik ka? Bakit nawawala ka? Ngayon bida-bida ka. Bakit? At sino ba ngayon ang binabanatan mo? Panoorin natin mga kababayan kung sino binabanatan niya. Si Gio Robles. Mahiya naman kayo. Yan ang banat ni First Lady Liza Araneta Marcos sa palpak na Philippine Film Heritage Building Project sa Maynila. Kahapon ang deadline ng rehab works ng gusali pero hindi pa pala ito tapos ng inspeksyonin ng unang ginang. Sa kanyang Instagram post sabi ng unang ginang, tumatagas na bubong, sira-sirang pader at hindi pa tapos na teatro ang napala sa 200 million pesos na proyekto na para sana sa tahanan ng Philippine cinema. Dagdag pa niya, dapat raw ay binibigyang respeto ang mga alagad ng sining, hindi yung pati gusali ay ninanakawan ng dignidad. Kasama ni First Lady sa inspeksyon ang batikang direktor at chairman ng Film Development Council of the Philippines na si Jose Javier Reyes, pati na ang ilang tauhan ng DPWH. Binalikan kanina ng News 5 ang gusali na abutan namin dito ang ilang construction worker. Ginagawa pa rin kasi ang cinema sa loob. Ang Great Pacific Builders ng pamilya Diskaya ang kontraktor ng gusali. Paliwanag ng abogado ng mga Diskaya, 2 phase ang pagpapatayo nito. Mayroon na raw silang Certificate of Completion sa Phase 1 kasama ang cinematic room. Ang kaso, nakita po ng pamunuan ng Philippine Film something na si chairman ng yung kanilang chairman ni-revise po yung plan, yung specs po ng cinematic room. So kumuha po sila ng ibang kontratista. Ang gumagawa po doon ay Theater Box Solutions and Services Corporation. Hindi po amin yon.
Nakatakda namang magsumite ng assessment ang DPWH South Manila District Engineering Office kay Secretary Vince Dizon, kaugnay ng umano'y substandard na proyekto. Nakausap ng News 5 ang isa sa mga engineer ng DPWH at project inspector sa site, pero tumanggi siyang humarap sa kamera. Anya, target nila ngayong araw na magsumite ng status report kay Secretary Dizon kaugnay ng proyekto. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News. Ayan mga kababayan, ang balita, no? Target na naman nila, diskaya na naman mga kababayan, contractor na naman mga kababayan. At nagpunta-punta pa talaga itong si ano ninyo, anti-lizard naman ninyo. Nagpunta pa talaga mga kababayan. At ito naman si anti-labo ninyo mga kababayan, anti-labo, punta rin siya dyan. Ang bilis pa kapag react, ano? Parang nga coincidence lang. At sino ngayon ang kanilang gustong puntahan? Ha? Sino ngayon ang ano nila? Siyempre mga diskaya, mga kontraktor. Parang katunog lang din kayo dito sa itong mga kunyari nagpoprotesta. Diskaya din mga kababayan. Pero ni isa man sa mga ito, walang nagbabanggit dito kay Martin Romualdez. Na ayon kay Tatay Digong, si Martin ang nagwawaldas ng pera ng bayan. Pinamumudbud niya, inuubos niya kung saan-saan. Inubos ni Romualdez kasi Romualdez, congressman lang pero left and right ang pamigay niya. Left and right ang pamimigay niya. Bakit hindi nababanggit itong na mga ito? Bakit? Gusto nyo talagang pagtakpan itong si Martin, ha? Mga kababayan. Kasi nga, pero inyo naman, isang congresswoman, convicted criminal, na isang pinaghinalaang kasapi ng mga impiing terorista, kasama niya dyan. Hindi pa nakukulong despite na convicted na. O, diba? Nakita nyo na mga kunik-kunik mga kababayan, pagkakunik-kunik. Tapos, nakita nyo na rin yung pagkakunik ni Castro. Diba? Naku, puro parehas pala mga Castro, naknampating. Itong mga Castro na to, mukhang, ewan ko ha. Pasintabi doon sa mga matitinong mga Castro, pero itong mga Castro na to, mukhang, kung hindi, member ng MPA, convicted criminal, fake news. Di ba, ang bilis niya makasagot, mga kababayan? Ang bilis niya kagad makakasagot at mukhang nagbabanta pa na mag-aano ng martial law. Ha? Di ba? Pigilin ka agad. Dapat tolerance nga yan tolerance nga. Itong ginagawa naman ng mga ito, inuudyokan nila para magalit talaga mga sundalo, mga kapulisan. Kita nyo? Para ano? Para mag-declare ng martial law, wala na. Kalimutan na mga kababayan. Hindi na natin sila pwede ngayon sitahin sa kanilang ginagawa. At wala nang makakapagpahayag na Mike Abe. Ngayon pa nga lang mga kababayan, di ba? Nagsalita pa lang ito si Mike Abe tungkol sa nagaganap na korupsyon. Anong nangyari? Deleted ng kanyang video. Sinibak na kaagad siya. Di ba? Mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Sino ang kanilang gustong pagtakpan? Ano ang kanilang pinagtatakpan? At sino ang kanilang gustong iligtas dito sa mga nangyayari ngayon, mga kababayan? Simple lang ang sagot. Kung kayo ay matalinong observer, matalinong mga manunood, mga kababayan, simple lang. Kayo nang humusga kung saan nila gustong papuntahin at paano nila nililihis ang nangyayari sa ating bansa ngayon. At ang tanong, bakit deleted ang video ni Mike Abe? At bakit bigla na lang sumulpot itong si anti-lizard ninyo? At itong si anti-Claire, bakit ang tahimik dito sa isyong nilalabas ni Mike Abe na mismo sa opisina niya? Napakaraming tanong, mga kababayan. Yan ang inyong assignment. Kung ano ang inyong sagot, huwag kayong mahiya, i-comment dyan sa baba sa ating comment section. Muli mga kababayan, pag-usapan po natin yan, ituloy po natin yan sa susunod na pagkakataon. Magkita-kita tayong muli. Si BMR Channel, pansamantalang magpapaalam. At syempre pa, Pilipinas, as always, God first. Bye-bye!